umaga. So, ang tagal ko na din nagsabi na gagawa ko ng video. Ako masyadong nakikitang nagsishare about sa buhay bilang caregiver dito sa Singapore. Kasi mostly talaga dito sa Singapore, pag Pinoy ka is nurses, ganun. So, staff nurses sa hospital, staff nurses sa nursing home. And ako is 6 years na caregiver dito sa Singapore. I mean, magsi 6 years na. So, then, kung ano ba talaga yung magiging trabaho mo dito sa Singapore pag naging caregiver ka dito. Dumating ako dito sa Singapore 2020. So, sa 2026, my God, 6 years na ako dito sa Singapore. And I think yung mga experience ko na yon, yung time na yon is enough na yon para makapag-share ako sa inyo ng actual talaga na experience ko dito sa Singapore. So, eto yon. Dumating ako dito sa Singapore is around 2020 March. And then, nag-apply ako. Ito yung aking tawag nun, agency. Ayan, MIT. And then meron pa isang agency diyan na puwede ninyong applyan, ito naman yung JEDCAL, ayan. Yung dalawang agency na 'yan sobrang legit, sa Quezon City yung office nila. And then for example, kung nagtatanong ka sa'kin, so ibig sabihin pupunta ka pa ng Manila or ng main branch talaga ng mga agency na yun para makapag-apply? No, kasi ako during that time, nagtatrabaho ako sa Remed Pharmaceutical. So isa akong medical sales representative sa company na yun, and then nakapag-decide ako kasi nga yung mother ko sinasabi niya sa'kin na, natapos ka ng 4 years, tapos nakapasa ka ng board exam, and then mapupunta lang ba sa wala yung, tawag nun, yung gastos, yung pinagdaanan mo para makapag-graduate ka, makapasa ka ng board exam as a nursing, and then hindi mo rin naman gagamitin. So, naalala ko nagsabi ko yung nanay ko, "Eh, di sana pinatayo ko na lang ng bahay yun kasi malapit-lapit din, kalahating milyon or 700,000 yung nagasto niya sa akin, which is guilty naman ako dun, and totoo naman talaga yun." So, sabi ko, "Sige, para ma-try ko din kasi ayoko namang isa sa magiging regret ko sa buhay is yun." So, isa sa kinatatakutan ko talaga sa buhay actually, alam ko marami tayong kinatatakutan, pero yung isa sa mga bagay na dapat mong katakutan talaga is yung regret. Alam mo yun? Kasi dadating ka sa panahon na sasabihin mo na sana tinry mo. Nag-apply ako. Sa Iloilo ako that time, and then for example kapag break time ko or kapag gabi bago ako matulog nagsa-scan-scan ako ng Facebook, and then naghahanap ako ng mga agency na mag-a-apply bilang, nurses nung time na yon. Yung sa isip ko talaga is mag-a-apply ako dito as, nurse talaga dito sa Singapore kasi akala ko yung lisensya ko sa Pilipinas may silbi yun dito. So ayun, may silbi naman siya pero hindi na credited yun kasi hindi na saklaw. Wow, lalim nung saklaw, Kumbaga hindi na siya saklaw talaga ng, Singapore kasi iba naman yung kailangan mo dito, lisensya ng Singapore para mag-practice ka as a nurse talaga dito sa Singapore. So, ayun na. So, nag-apply ako, in-applyan ko is nursing aid, yun yung in-applyan ko. Marami kayong maa-applyan, for example, care assistant, nursing aid, enroll nurse, and then yung staff nurse. So, i-di-discuss ko 'yan sa inyo sa mga susunod na vlog kasi sobrang haba. So, ito yon. So, nag-apply ako, and then kahit na nagtatrabaho ako sa current company ko during that time, sige lang ako ng apply ng time na yon. And then siguro God's will na din kasi padating nung January, February, dumating na talaga yung parang news na lockdown na. Yun yung time talaga na, COVID, ayun. So, talagang sinasalba ako ni Lord sa mga bagay-bagay na gano'n. So, kung mawawalan ako ng trabaho, kung magsa-stop ako ng company namin sa region ko kasi nga hindi ako sa Manila, sa Visayas ako, yung hino-hold ko is Visayas. So, walang coverage, gagastos yung company sa'kin, gagastos ng gasolina ko, may gastos ng transpo allowance ko, gagastos ng pagkain ko, ng hotel accommodation ko, plus sweldo ko, pero wala namang doktor na ko-coveran kasi yung mga clinic is sarado. So, maiintindihan ko naman, hindi naman sasama yung loob ko kasi nga ayun. So, tumiming naman yon na bago yung balitang yon, which is nabalitaan ko din na wala na kaming medrep sa lugar namin, pero nandito na ako sa Singapore. So, dumating ako dito sa Singapore March 4. So, pagdating ko dito, ayun, pinorward na kami galing sa agency sa Pilipinas, pinorward kami dito ng agency dito sa Singapore na sasalo sa'min na under sa company namin, which is yung company ko is Orange Valley. So, yung Orange Valley, isa yan sa mga malaki talaga na nursing home dito sa Singapore. Sobrang daming nursing home sa Singapore. So, hindi ko naman kailangang banggitin. Kaya niyong i-search yan sa Google. Si Mr. Google, si ChatGPT, kaya niyong tanungin yun. Pero iba talaga kapag mga kagaya ko na mag-share sa inyo ng actual experience kasi yung AI, hindi naman yun nakapag-experience talaga. So, ayun na. Dumating ako dito and then napasok ako sa
limang branches meron yung company namin. So, napasok ako sa CMA, ayun. So, dumating ako sa CMA and then prior ako pumunta dito, naghanap na ako ng bahay. Kasi kailangan talaga daw may bahay ka and paano ko isa-isahin talaga. Pero i-discuss ko sa inyo muna kung magkano ba yung ginastos ko nung nag-apply ako. So, ginastos ko nung nag-apply ako dito is around siguro kung suma total, yung may time na nagpa-Manila ako parang 3 times ako ata nagpa-Manila, eh, during nung nag-a-apply ako kasi kailangan mo pumunta ng Manila for process ng paper mo, for final medical, and then yung pag-alis mo na talaga. So, yung tatlong yun, ikaw gagastos ng pamasahe mo, airfare mo, hindi ko kayang magbarko, hindi ko kayang magbarko talaga. So, eeroplano ako no'n and then may agency fee kami which is around 70 or 80,000 yun, yung agency fee namin. And then ano pa ba, yung airfare mo naman is ikaw yung sasagot ng airfare mo pero, babalik ka ng company pagdating mo dito, isasabay siya sa sahod mo. For example, dumating ako dito March 4, so March 30 nila or March 28, every 28 kasing sahod namin dito once a month. So binigay nila sa'kin yung airfare ko included na dun sa sahod ko. And then tapos ano pa bang ginastos ko, yun lang naman. And then yung housing, sa housing naman ikaw rin yung unang gagastos, hindi ko lang alam kung may ibang company na okey, may option tayo ha kapag nag-apply ka sa mga caregiver dito sa Singapore, puwedeng in-house caregiver, yun yung mga kasama mo talaga yung, sa bahay ka, yung parang isa lang yung aalagaan mo tapos, pero ayoko nun kasi alam mo yung kasama mo yung, amo mo 24 hours, parang ayoko ng gano'n. Tapos, basta ayoko ng gano'n, gusto ko magtrabaho ako pero after ng trabaho ko, may life ako after ng trabaho ko. So, and then, ang dinown ko sa bahay ko during that time is 1 month advance, 2 months deposit. Gano'n yung rule dito. Eh, yung bahay dito is umaabot siya ng during that time na pumunta ako dito is lagay natin 550 times 40, 20,000 yung ibabayad mo sa bahay for 1 month. Pero yung, during that time, yung housing allowance namin is 400 Singapore dollars. So kung lalampas dun, yung mahanap mo na rent sa bahay, ikaw na yung gagastos nun. So during that time, siyempre iluluwal mo galing sa sahod mo yung 100 kasi 400 lang yung binigay nila during that time. So ikaw yung maghahanap nun. So hirap na hirap talaga ako nung time na yun, grabe talaga yung struggle ko, pero inisip ko na lang talaga na wala namang madali sa una, okey? Palagi niyong isipin yung gano'n, huwag niyong isipin na ang hirap naman, kapag sa una yung madali tapos sa dulo yung mahirap, hindi na normal yun. Pero palagi niyong isipin na malalampasan niyo rin 'yan. So hindi ko alam kung paano ko dun nahanapan talaga, kasi during that time ang hirap, hirap, hirap humingi ng tulong. Okey, so buti na lang may mga kaibigan akong tumulong sa'kin. Sa immediate family ko medyo hindi ko alam kung, um, may mga sarili rin silang problema. So, during that time, talagang sa mga kaibigan ko ako naghanap. Yung agency mismo kasi nag-o-offer sila ng loan. So, ayun na nga. So, yung ano, yung mismong tawag nun, yung mismong agency ko which is yung MIP, nag-o-offer sila ng loan, yung mismong ano nila, accounting nila, mag-o-offer sila. Lalong-lalo na kapag may kontrata ka na, kapag kalahati, pero sinasabi nila na parang 1% to 2% lang. Hindi ko alam kung ano yung calculation nila kasi nung naghiram ako sa kaibigan ko and then yung interest sa akin is around 3% lang ata yun. So yun na yun. Yun na yung ginrab ko. So yun na yung, hiniram ko tapos dumiretso na ako dito sa Singapore. And then pagdating ko dito sa Singapore, as in God is good all the time. Sabi ko nga sa inyo 'di ba, may solusyon at may solusyon talaga basta go lang ng go. Tapos no, nung dumating ako dito, lockdown. Actually, nung dumating ako dito sa Singapore, hindi kami naka-mask. Alam mo yung kapag nagtatrabaho walang mask sa ward mismo. Yung setup pala na pinagtatrabahuhan ko is ward. Ward siya, yung parang hospital setup siya, pero, nursing home siya. Yung gano'n na setup na yung isang malaking room, tapos may 8 bed or 5 bed, iba-ibang residente, iba-ibang tawag dito sa patient is resident. So, kasi residente sila ng nursing home na yun. Dun sila nakatira, bahay nila yun. So, talagang bahay na talaga nila yun. So, yung magiging trabaho mo is ipa-feel mo sa kanila na at home sila, na safe sila, gano'n. Check ko kasi kailangan talaga before kayo pumasok sa isang bagay, kailangan niyo munang mag-research-research. Kagaya sa'kin, nag-research-search ako sa internet kung ano ba yung trabaho, pero hindi kasi masyadong marami yung nagshi-share about sa caregiver na setup. Yung mostly na nagshi-share is about,
staff nurse sa isang hospital, gano'n. So, kaya naisip kong gawin yung video na 'to para sa mga gustong mag-apply dito as a caregiver. So, ito yung nangyayari kapag sa nursing home ka. Kasi nung dumating ako dito, alam niyo ba, kasi nga galing akong Medrep, 'di ba? Medrep ako dati. Hindi ako makakalabas ng bahay na wala akong kilay, wala akong lipstick. Nung first 1 week ata, yung first 1 week ko na pumunta ako sa trabaho, as in posturang-postura ako, naka-lipstick, nakaganyan, naka-mascara. Hala, my God, Lord. Tapos yung dumating na ako dun, yung pinakaunang gagawin mo talaga is hindi ka puwedeng umasta na parang, "Hala, bago lang ako, hindi ko alam yung gagawin ko, ano bang gagawin ko?" Hindi ka puwedeng magpabebe kasi nga yung mga staff nurses dun, yung mga senior na caregiver na kasama mo, wala na silang time para asikasuhin yung pagiging pabebe mo kasi nga sobrang daming patient. Alam mo yung literal na pagdating ko, siyempre hindi mo pa alam kung anong gagawin mo, behavior yun, yung may mga nangdudura, nanininipa, gano'n, yung parang ayaw maligo, restless, agitated, gano'n. So, hala, as in alam mo yung kakarating mo lang dito, hala, anong gagawin ko? Tapos na Diyos ko Lord, nakapilay pa ako, naka-lipstick nung time na yun. Tapos as in literal talaga yung tae, as in pagbukas mo ng diaper may tae, yung kamay nila may mga tae kasi nga naglalaro sila ng tae at saka hindi ko na-prepare yung sarili ko talaga nung time na yun na ganun pala talaga yung sitwasyon. Kasi sobrang iba yung mga matatanda dito kaysa sa matatanda sa Pilipinas. Kasi sa atin 'di ba yung okay, dementia is, malaking, bagay talaga yun pero parang alam mo sa community namin hindi naman gano'n talaga ka-issue yung, pagiging makakalimutin ng matanda. So parang, ganyan talaga 'yan, 'yan lang talaga 'yan, gano'n. Parang hindi ini-issue. Pero dito talaga as in super yung mga demented na pasyente, alam mo yung hindi nila alam na naligo na sila, minsan hindi nila alam na anong oras na, anong araw na, gano'n. Tapos pipilitin mo pang maligo, pipilitin mong kumain, pipilitin mong ganyan. Tapos wala na sa isip nila yung mga nagtatapon ng diaper, nagdudura, gano'n. So, yun yung mga senaryo na araw-araw unti-unti ko siyang, ina-absorb. Kasi kapag kakarating mo lang dito, as in nandun ka pa sa feeling na nalulungkot ka kasi wala kang kakilala. Nung dumating ako dito as in legit wala talaga akong kakilala and then naniniwala lang talaga ako na, ah, may talent ako sa pakikipagsama, yun. So yun talaga yung karga-karga ko and then siyempre yung faith ko kay Lord, hindi naman talaga ako maarte, as in hindi ako maarte. Okay, maarte ako, nagli-lipstick ako, ganyan-ganyan, pero kikay ako, ganyan. Pero pagdating sa trabaho, ay naku gagawin ko talaga yun, gano'n. So, kaso nga lang yung problema is kapag bago ka, hindi mo alam yung routine. Kasi sa nursing home may routine talaga sila, which is nangangapa ka pa. Kaya kapag may mga bagong staff minsan, talagang as much as possible, wag tayong maging harsh sa kanila. Kasi galing rin tayo diyan, eh, galing tayo sa sitwasyon na ganyan, na bago lang din tayo, nangangapa rin tayo, tapos yung unang judgment mo is sasabihin mo, "Naku, tamad siya kasi ganyan, nakatayo lang, 'di alam, ganyan, ganyan." Nakatayo lang siya. Ako nung time na yun, nakatayo lang din ako kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sino ba yung unang papaliguan sa 8 residente na nandiyan sa bed na 'yan? Sino ba yung unang ita-touch ko? Sino ba yung unang gagawin ko? So, hindi ko naman alam yung mga gano'ng setup talaga. So, nangangapa ka pero kailangan lakasan mo lang din yung loob mo. Kung sometimes ipapapa-feel sa'yo lalo na yung mga, may mga kasama ka na ipapa-feel sa'yo talaga na, "Ano ba 'yan, ang bagal mo, ano ba 'yan?" Ganyan. Talagang kukwestiyonin ka muna. Sa una-una lang naman 'yun, kukwestiyonin yung kapabilidad mo sa trabaho, ganyan. Yung parang patataasan ka ng mata. Sad to say kahit kapwa Pilipino mo gano'n talaga. Pero ako as much as possible talagang kailangan naku, yung pasensya mo, hindi mo lang hahabaan para sa pasyente, hahabaan mo rin para sa mga katrabaho mo. Kasi wala wala ka rin mapupuntahan, eh, kayo't kayo lang din yung magtutulungan. So ayun na nga, wag kang masyadong maging sobrang harsh sa sarili mo. Kung hindi mo yun alam, okey lang yun. Kasi nangangapa ka pa, basta gawin mo lang, ah tulungan mo yung sarili mo. Tulungan mo yung sarili mo, ikaw mismo yung tutulong sa sarili mo para ma-memorize mo. Kasi yung pasensya ng mga kasamahan mo sa trabaho, 1 month lang yun. Paglampas ng 1 month, hindi na sila masyadong tutulong sa'yo kasi 1 month ka na, di mo pa rin alam, gano'n. Minsan sa araw-araw natatawa na lang talaga ako kasi alam mo yung araw-araw na ginawa ng Diyos, same-same lang yung nangyayari. Pero depende kasi minsan merong mga residente na araw na 'to mabait, sa next day hindi na mabait. Nag-iiba na yung ugali, gano'n. So, kailangan maging mahaba yung pasensya mo talaga 'pag nagtrabaho ka sa nursing home kasi kung patulan yung
kung for example ikaw i-a-assess mo yung sarili mo kung haba talaga ba pasensya mo sa mga matatanda. Kasi ako personally, sobrang lapit ng loob ko sa mga matatanda. Huwag mo akong ilagay sa mga bata. Sobrang iksi ng pasensya ko sa mga bata. Okay lang yung mga bata, yung aalagaan ko sila pero mabilis lang. Pero yung magsi-stay sa akin tapos iiyak na tapos tatae na, ay wag na, babalik ko na sa nanay nila. Pero yung matatanda, sobrang lapit ng loob ko sa kanila, alam mo yun, na parang sila yung pinaka naiisip ko na nangangailangan talaga ng tulong. Lalo na dito sa Singapore kasi mostly nilalagay sila sa nursing home kasi hindi na sila maalagaan ng kanilang mga anak. Minsan natatanong ko rin sa sarili ko bakit ganun, pero kailangan palang kumayod, kumayod kalabaw talaga ng mga residente dito or mga tao dito sa Singapore, yung mga taga dito talaga kasi kailangan nilang mamuhay kasi sobrang taas ng cost of living dito sa Singapore. Mantakin mo yung bahay na binabayad ko, dalawa kami sa kwarto. Ngayon, currently, 700 yung binabayad ko. 7, 14, 21, 28, 28,000 yung binabayad ko. Sa bahay ko, dalawa kami sa kwarto, wala pa doon yung kuryente, wala pa doon yung tubig. So, sa next topic ko, i-discuss ko sa inyo kung ano ba yung mga expenses dito sa Singapore, yung i-expect mo kapag nagtrabaho ka sa nursing home bilang caregiver, i-expect mo na yung magmamap ka ng floor, mag dada tawag nun, dadangkot ka ng tae. Siyempre wag mo namang damputin na nakakamay lang. Sobrang daming gloves, sobrang daming wipe, sobrang daming air freshener. So yun yung gusto ko dito, ang daming supply yung gamit, wala kang poproblemahin. So yung problema na lang is yung tatag ng loob mo at saka yung araw-araw na ginawa ng Diyos na yun yung haharapin mo. So, pero at the end of the day, napaka-fulfilling. Kasi alam mo yung nagawa mo ng maayos ang trabaho mo, iniwan mo yung ward na safe yung mga pasyente mo, na napaliguan mo sila, ganun. Kasi minsan iisipin mo rin na ikaw, kung ikaw kung ako yung pasyente na yun, tapos hindi siya napaliguan, hindi siya napakain ng maayos, hindi siya na hindi mo na ibigay yung kailangan na care na dapat sa kanya, di ba? Napaka-unfair naman kasi alam mo yung mga matatandang yan dito sa Singapore, nagkayod yan sila, binabayad nila yung tax nila sa gobyerno, as in alam mo kasi kailangan nila dito magtrabaho ng matrabaho kasi parang given na ba yun na yung bagsak nila is nursing home na. So kailangan nilang kumayod ng kumayod kasi para balang araw yung kanilang subsidy, yung kanilang kumbaga return ng tax nila is pambayad nila sa nursing home. So isipin mo yung mga matatandang nakikita ko minsan sa mga hawker center, yung mga tatandang nagtatrabaho sa mall, yung mga matatandang nagtatrabaho sa mga kahit Jollibee, McDo, makakakita ka ng mga matatandang ah, nagtatrabaho pa din. Kasi yun yung mga hindi pa nila abot siguro. Wala talaga kung usual talaga na idea, pero feeling ko ganun. Hindi pa nila talaga abot yung tax na kailangan na ibabayad nila sa gobyerno para maging sapat siya kapag matanda na sila, kapag ilagay sila sa nursing home, may pambayad sila sa doktor nila, pambayad sila sa amin na mag-aalaga sa kanila, may pambayad sila sa renta nila sa nursing home, may pambayad sila sa gamot nila, sa mga gatas nila, ganun. Pero kapag fully subsidized na sila, like for example, subsidy nila is 75%, yun yung mostly nakikita ko 75, 50, 60, ganun. So kapag subsidy, like for example, yung bill nila is 10,000 Singapore dollar a month, and then yung babayaran na lang nila is 25, for example, 10,250 na lang babayaran nila kasi sagot na ng gobyerno or nung tax nila na binayad dati yung 750. Ganun yung setup dito. Ganun yung setup dito. Kaya kapag sa nursing home sila, tapos may subsidy sila, pwedeng ibigay yung mga gatas na gusto nila. As in dito, yung mga gatas, yung mga Ensure, Glucerna, name it, lahat nandun. Yung mga, hindi sila pwedeng pagdamutan nun pag nireseta ng. Tapos isa pa dito, yung pinagtataka ko, mayroon silang dietitian. Yung dietitian, i-check sila. Monthly, nag-weighing kami kapag nag-lose weight to, iha-highlight sa dietitian. So, anong marerecommend ng dietitian? Yun, ganun. Kailangan i-monitor yung intake and output nila. Kailangan hindi sila mag-lose weight. So, isa yun sa mga basihan kung nalagaan ba ng mabuti yung mga pasyente mo, ganun. And then another one, meron sila ditong physiotherapy, ganun. May mga PT sila dito kapag mag-a-avail sila noon. May bayad rin yun, bawas rin yun sa subsidy nila. Tapos, for example, meron din sila ditong, nakalimutan ko yung term, yung
And then, isa pa sa mga pinagagastusan talaga nila dito is yung speech therapist. So, sa atin po sa Pilipinas, meron ganun. Hindi ako sure na meron ba. Kasi nung na-expose ako ng estudyante akong as a nurse sa Singapore, sa Pilipinas parang wala namang ganun. Alam mo yung may difficulty of swallowing yung pasyente, and then yung may dysphagia na yung pasyente, parang i-highlight pa siya sa kapag may loose weight, dietitian. Kapag may nahirapan ng lumunok, may ubo-ubo na, no, pinapakain mo siya tapos umuubo-ubo na siya, ganun. So malaking issue yun dito kasi hindi naman marami, may mga namamatay talagang matatanda na aspirate, ganun. So para maiwasan yun, i-forward na naman sila sa speech therapist. So yung mga speech therapist, ang laki ng bayad sa kanila, super, yung parang alam mo yung may test silang ginagawa na yung papalunukin ng biscuit, papalunukin ng ganito, ganyan. Basta may mga set of test sila na ginagawa sa pasyente kung ano yung kaya ng pasyente, and then tapos babawas pa yun, babayaran pa yun nila. So, pero discretion nila yun. Sa lahat ng mga desisyon, meron silang tinatawag na guarantors. So, pag sinabi mong guarantors, yun yung mga nagbabayad or yun yung mga nagmamanage sa kanila. So, for example, knock the wood lang, no? Ayoko namang sa ganung setup. For example, yung nanay ko ilalagay sa nursing home, tapos may subsidy yung nanay ko, may 75% na approved sa government na binayaran niya dati sa tax. So bali ako yung mapaprocess. So for example, kasi si mother mo is hindi na siya makapag-decide talaga kasi demented na siya, no, kasi matanda na rin siya, hindi siya makapag-decide ng maayos para sa sarili nila. Pero meron namang, for instance, may mga pasyente naman doon na may iba na kahit na may guarantor sila pero alert sila, so sila yung nag-decide for themselves. So bago sila ipasok, may screening yon, may mental test yon, kumbaga ano yung kapasidad nila para mag-decide for themselves, ganun. So mga mostly ng pasyente namin is demented, may dementia talaga, so hindi sila makapag-decide sa sarili nila, so may mga guarantors sila. Yung guarantors na yon, either anak nila, asawa nila, ganun, pamangkin nila, mga ganun. So kung sino yung magiging guarantor nila, sila yung nasa contact person na nakaregister sa computer under sa information ng pasyente na yon. Tapos for example, kung may dietitian recommendation, na lose weight siya, nirefer sa dietitian. Tapos ito yung recommendation ni dietitian, i-inform ni staff nurse or kami mga nursing aide, minsan nag-i-inform din, sasabihin na noted na na-lose weight si mother mo, ganito, ganyan. So, nag-refer si dietitian ng Ensure powder, 5 scoops in 150 ml water to be given, like for example, TDS 3 times a day, ganon, mga ganyan. So, are you keen or okay with you to proceed with the recommendation, mga ganon. So, kapag may yes na nila, may proceed na, ipo-proceed na yon. Tapos, may option sila, either sa amin o order ng gatas or bibili sila outside. Mostly, kasi sobrang busy nila sa mga life nila, doon na sila sa nursing home namin. So, order sila doon. So, kasama na yun sa bill nila. Kasama ng diaper, wipes, lahat ng ginamit nila, including yung gatas, fee sa dietitian, fee sa speech therapist, fee sa rehab, fee sa may doktor kasi kami, yung may in-house na doktor na pumupunta 2 times a week. For example, ngayong week na to, Tuesday and Friday yung schedule ng doktor. So kami ng mga staff na nagjo-duty, kami na, for example, kapag ikaw is nursing aide, at saka kasama mo yung care assistant, kayo talaga yung katabi ng pasyente always, all the time. As in talagang close contact ka sa pasyente. So, alam mo, for example, si patient parang nag-uubo. Parang ganito, ganyan. May siya, may rashes sa ganito. So, ikaw, i-inform mo yung staff nurse mo. Sasabihin mo sa staff nurse mo, i-assess ng staff nurse. Pag-assess ng staff nurse, i-inform yun sa supervisor or sa manager, ganyan, na may ganito, ganyan. So, i-inform na i-highlight sa next doctor's round. Pero bago siya ipapalista na ititignan ng doktor sa rounds ng doktor, is i-inform mo na yung family kung okay sa kanila kasi may bayad na naman yun. So bawat galaw may bayad. So ngayon naiintindihan ko, dati kasi parang sabi ko grabe naman sila, yung mga magulang nila pinabayaan nila. Pero nung katagalan na-realize ko kailangan din nilang makasurvive sa araw-araw na cost of living dito sa Singapore, at saka may mga anak rin sila. So ayun, so kaya yun yung setup dito sa nursing home. And then ano pa ba? And then for example, ako
is yung trabaho ko, ganito kahaba. Sa isang linggo, 6 days a week yung trabaho ko, and then 1 day lang yung off ko. Ngayon off ko ngayong araw na to. And yun, tapos sa susunod ko na lang ikukwento sa inyo yung magkano ba yung sahod, ganyan, ano ba yung cost of living dito, ano ba yung pamumuhay dito, ganyan. So marami pa akong i-share sa inyo. So for now, yun lang muna, parang kwento lang ako ng history, paano ako nakarating dito sa Singapore. Gusto ko, bakit nandito ako sa Singapore, sobrang lapit sa Pilipinas. Lalong-lalo na kapag taga Iloilo ka, may direct flight na, so 3.5 hours, makakauwi ka na, lalong-lalo na yung mga magulang ko is matatanda na. So kapag kung ano tanong mangyayari, ganon, so pwede kang umuwi agad. Pero isipin mo kung sa mga somewhere malayo ka, mahirapan ko umuwi kasi mahal din yung pamasahe. For now, yan lang. So, may mga questions kayo about sa, for example, concern mo about sa pagiging balak mong pumunta dito. So, kung may concern ka, just comment down below. And I promise, sasagutin ko siya. Kasi dati, isa rin ako sa mga nagko-comment talaga, nagtatanong. Merong iba na hindi talaga ako sinasagot. Pero ako, sasagutin ko kayo. Kasi alam ko na marami kayong tanong sa buhay. Isa na doon ay yung kung mahal ka pa ba ng taong minamahal mo. Ayoko nang dumagdag pa kapag may concern ka dito sa Singapore. So, what are you waiting for? Subscribe na kayo sa akin. Bago lang talaga ako dito sa YouTube. So, i-upload ko to sa YouTube at upload ko to sa Facebook. And sa TikTok, ina-upload ko rin siya. So, maraming salamat mga langga. So, ako pala si Lynn, inyong caregiver dito sa Singapore.